Bantay Undas po muli tayo. Kamustahin na natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway kung saan daraan ang mga bakasyonista panorte. At live mula roon, nakatutok si Mark Salazar. Mark? Hi Pia, unahin ko muna Pia yung SLEX. Yung SLEX simula nung mag-rush hour kanina at 4 p.m. Onwards, pinaka binabantayan dyan ay tatlong areas, yung may papunta southbound na papunta ng exit ng San Pedro, ng Santa Rosa at ng Cabuyao. Kasi dyan sa tatlo na yan, yung nagsuslow moving 20 to 40 kilometers per hour ang takbo. Kaya yung tail end ng tumutukod na linya ng trapiko ay maabot ng at some point 2 kilometers to 4 kilometers. Pero ngayon naman ay tumatakbo naman ng lumalampas na ng 40 kph ang mga sasakyan dyan. Pwede na. Dito naman sa sa NLEX, for a Friday night ng long weekend, maiksi itong queue ng mga sasakyan na papasok ng Balintawak Toll Plaza. Ito ay maybe 100 meters lamang ang queue papasok ng Toll Plaza. Ito naman yung papunta ng mga probinsya panorte. Ang medyo humahabang pila rito ay yung mga sasakyan na kumukuha ng kanilang RFID. Maaga pa para matiyak ang volume count ng mga lumabas ng Metro Manila simula kaninang 4 p.m. rush hour. Pero tuwing long weekend, 10 to 20% ang dagdag sa volume ng motoristang umuuwi sa probinsya. 328,000 ang daily average sa NLEX, 396,000 naman sa SLEX. Naghahanda ang NLEX para sa mas maraming dagsa ng motorista. Bagamat duda rin sila kung magsasabay-sabay ng paglabas ng Metro Manila ang mga motorista. Medyo mahaba po kasi yung yung period, tapos meron pang pasok or may office ng October 31. Ganun din po yung November 3. So, yun, kami naghanda na lang na sa maaring behavior po ng ating motorista kung may babalik or meron bang uuwi after election na lang, or meron pong uuwi na ngayon and then magli-leave na lang. Tansya ng Toll Regulatory Board, bubuhos ang mga sasakyan sa SLEX at NLEX hanggang bukas ng umaga. Batay yan sa dating behavior ng motorista. At dadagsa ulit pabalik ng Kamaynilaan sa November 4 hanggang gabi ng November 5, Sunday. Ayaw naman ng NLEX magbigay na ng oras kung kailan maluwag o masikip ang daloy ng trapiko. Kapag nagsabi raw kasi sila ng oras ng inaasahan traffic, doon luluwag dahil iniiwasan ng motorista. Tapos saka sila magsasabay-sabay ng buhos sa expressway. Bumiyahe raw kayo kung kailan nyo gusto, basta't huwag kakalimutan ang palaging paalala. Dapat bago sila bumiyahe na-check nila na nasa tamang kondisyon po yung kanilang sasakyan. Ganun din po yung magdadrive. At yun po sa mga RFID users po natin, i-ensure lang po nila na merong sapat na load yung kanilang RFID para hindi magka-problema po dun sa ating mga toll plazas. Pia, dahil talagang paiba-iba ang sitwasyon ng trapiko dito, minsan wala pang 30 minutes, biglang magbabago altogether yung sitwasyon. Ang pinakamaigi niyan, bago kayo bumiyahe, ay i-check nyo na ang real-time na traffic update na makikita naman sa mga social media accounts ng mga expressways na ito. Live mula rito sa NLEX para sa GMA Integrated News, ako po si Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Salamat sa tips at maraming salamat, Mark Salazar. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.